Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. I cannot speculate what the judges might say, and then we will see what would be the outcome. But of course, even states that are not parties to the ICC Rome Statute, they can cooperate with the ICC on a voluntary basis. So the question is, I think, might be raised by the defense about the lawfulness of the arrest itself, but that has to be decided by the... Mas maganda po siguro kung magpasalamat muna si VP Sara sa kanyang ama mismo, kay dating Pangulong Duterte. Dahil kung siya man po ay nagkaroon ng pagkakataon at nagkaroon ng oras kasama ang kanyang ama, ay dahil ito sa kasong EJK. Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs at walang nag-complain, hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa dahig. So mas magandang pasalamatan niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama, sa mga nirereklamos po sa kanya, yun po yung naging cause kung ba't sila nasa dahig. Pero pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. VP Sara Duterte nataranta sa panibagong ebidensya na hawak ng ICC na magdidiin sa kanya para makulong sa pagkasangkot nito sa kasong crime against humanity sa nangyaring war on drugs at AJK ng Pangulong Duterte. Kasama na aarestuhin ng ICC o International Criminal Court di umano sina VP Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa at 3 iba pa. Ito'y pagkatapos na inaresto ng Interpol at dinala sa The Hague, Netherlands si former President Rodrigo Duterte. Samantala sa katatapos lamang na ginanap na Senate hearing presided by Senator Amy Marcos hinggil sa nangyaring pagkaaresto ng Interpol kay FPRRD, ay hindi dumalo ang mga cabinet officials na inibitahan kabilang na sina Secretary Rimulya, Secretary Teodoro, General Torre, General Fajardo, Secretary Anyo at iba pa, kaya nag-move si Senator Bato de la Rosa na ipasabpena ang mga nasabing opisyal na aniya ay umiiwas na dumalo. Tinawag pa niya na mayroong political crisis dahil umano sa nangyayari sa bansa. Subalit ayon kay PCO spokesperson Attorney Claire Castro ay walang basihan si Senator Bato para sabihin ang mga ito. Pag-aaralan din ni Senate President Chis Escudero kung pipirmahan ang subpena na minumungkahi ni Senator Bato para sa mga hindi dumalo ng mga cabinet officials. Para pigilan o sabihan sila kaugnay sa dapat o hindi nila dapat gawin. Pero para marahil ipaliwanag, yung sitwasyon at direksyong tinatahak ko bilang tagapangulo ng Senado at mga rason kung bakit ko gagawin o di gagawin ang isang partikular na bagay. I think I owe that much to them. Sir, another question po. Sir, tungkol po sa impeachment at saka sa There. ICC. Yes, ma'am. Hi, sir. Could emerging details from the ICC proceedings be used as factual basis in an impeachment complaint against VP Sara? I don't think so. Because crimes against humanity is not one of the 7 charges filed against the Vice President. That has already been received by the Senate and that cannot be changed anymore at this time. At least not until we approve the rules and or not until we send summons. Nagmamadali ang House, di ba? Nagpadala na raw yung summons, di ba? Yun ang gusto nila last week. So sa palagay ko, wala na silang balak na baguhin pa ito. At hindi kasama ang crimes against humanity sa impeachment complaint laban sa ating Vice President. Sir, another question po. Yes, ma'am. If the ICC asks for the bank accounts of the Duterte in connection with the legal aid, is the government allowed to release it without violating the Philippine Bank Secrecy Law? I cannot answer that question really because I'm not familiar with it. Sa ilalim ng batas, exemption sa bank secrecy law ang corruption case. Pero hindi ko alam kung saklaw ng definisyon ng corruption case ang isang ICC case. At saka sa international humanitarian
sa IHL prohibition, parang hindi yata kasama sa allegation laban kay dating Pangulong Duterte ang corruption. So hindi ko alam kung anong maaaring posibleng rason para kunin at hilingin yon maliban sa aspeto ng civil liability. Pero darating lamang yun kapag siya'y napatunayang nagkasala na. Sir, follow-up lang dun sa tanong Yes, ma'am. ni ma'am. If I'm not mistaken, kasama sa articles yung high crimes for conspiracy to commit murder in relation to VP Sara's alleged involvement in the DDS. So, Which charge? sa articles of impeachment, sir, Which one yan? I think 5 or something like that. Nasa baba po, Alam high ko crimes for... in-allege nila yung other high crimes. I believe kasama po na yung alleged involvement daw sa DDS. Ah, really? Kasi so hindi ko pa nga nababasa eh. Nasa So- rules pa lang kami kasi. So, Actually, sir, nabasa ko na, hindi pa lang ganun kalalim pa. I don't know. Again, this case is totally different from that one. This is a case against the former president that's pending with ICC. So I don't see any reason how or why any evidence presented there would be relevant as against the vice president unless she herself would be one of the respondents in that case. Okay? I moved a while ago to issue subpoena dito sa mga tao na ito para masagot nila ito. Dahil mga sundalo naman yan sila eh. Mga sundalo naman yan sila. I understand the situation, they're just following orders. Pero pag umabot sa punto dapat, kung nakikinig yung mga kasundaluhan natin, mga kapulisan, pag umabot sa punto na yung order na ibinibigay sa inyo ay very unconstitutional na at klaro na may nilalabag ng mga batas, dapat tayo mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip rin tayo. Dahil ang ating oath is to serve and protect. Hindi po para mag-violate ng batas. So yun po ang dapat harapin dito sa ating mga invited, supposed to be invited empty chairs sa harapan natin ngayon, Madam Chair. Maraming salamat at sang-ayon po ako. At sa transcript no nakaraang hearing, sinabi ni Secretary Gibo Teodoro, we were deputized to support the PNP. It's part of our constitutional duty. Ang tanong natin, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Bakit nagkaganon? Yun ang pinagtatakahan natin. So, andyan yata yung transcript, hindi po ba? At maliwanag naman yun. Yes. So sinabi niya na deputize, napag-utusan lang daw sila tulad ng sinasabi niyo, Senator Bato, na nautusan. Ayan o. Ayun. Yun. We were deputized. Ang tanong ng taong bayan, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Yun ang tanong. Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos or an order to a Secretary of National Defense. Kundi somebody above him. And who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of the Philippines. Di ba? Alangan naman yung Secretary of National Defense is taking orders from a general ng armed forces. It should be somebody from above. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente ang nagbigay ng order na yon. Dahil sabi mo niya, he's just following orders. Yun na nga. Chair. Kaya gusto natin malaman kay Secretary Teodoro sino nag-utos kasi tulad nga ng sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member kundi ang Pangulo mismo. Nabanggit ni Senator Bato yung Gulf Stream at narito yung SEC para ipaliwanag at maraming nagtatanong doon sa private jet with the tail code RPC 5219 used to transport the former president to The Hague. Ayan. So maliwanag po yan. Sino magsasagot niyan, Madam Chair? Yun na nga, kasi Ano? wala ngang sasagot. Andito yung detalye natin na meron tayo. If President Duterte is a protected person under the American Executive Order of President Trump, does that mean the person will have all his or her assets in the U.S. frozen?
nalilito kami eh. Kasi in providing the means of transport so that the former president iti-turn over sa ICC, binigyan ng transportasyon, material support or provision of services ang tulong niya. Di ba po? Talagang hindi naman mangyayari yun kung wala yung eroplano. So, Madam Chair, if Malacanang is cooperating with ICC, albeit patago, kahit na deny nila, kahit ano kasinungalingan na pinagsasabi nila, nag-cooperate pa rin sila dahil nangyari na nga eh. Nandun na si Pangulong Duterte. Siguro naman, it is a moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari nitong Gulfstream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Sigurado ako, kung may Gulfstream ka na aeroplano, meron kang mga ari-arian sa Amerika. Kaya prepare for the repercussions of your action. Dahil very clear yan doon sa executive order na inisyu ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to their allied countries. Madam Chair. Kasi maliwanag yun, ano? Ito yung tail code, nandyan si PRRD, maliwanag. And there's also an article in Manila Times na sinasaad na may Challenger Aero, ano nga pangalan nito? Challenger Aero Air Corporation that arranged the flight. Hinahanap po namin yung article, biglang nawala. Pero andito yata, ayan, yan ang nakita natin eh. Sino may-ari ng Challenger Aero Air Corporation? Sino mga shareholder? Nandito po yung SEC, kilalanin natin si Attorney Bernal, Attorney Santiago. Kilala po ninyo itong Challenger Air Corp. Sila daw ang nag-ayos nung biyahe. Good morning, Madam Chair. As regards Challenger Air Corporation, this was not among the corporations that were requested by the committee, so we may have to ask for some time for us to provide these documents, Madam Chair. Meron kasing nagpadala, eto naman hindi ko na mahindian, nagpadala na yung Challenger daw ay subsidiary ng San Miguel. Totoo ba yun? Pakita na lang. Kaya lang, wala nga tayong tao rito na magsasabi, wala tayong testigo, naobliga kami maghanap. At may nagpadala nito na eto nga, sa San Miguel daw to. Ano yung papel ng Challenger kung hindi naman sila may-ari? Kaya nakakapagtaka, kanino ito registered? So, Madam Chair, if I may, Madam Chair. close na daw sa SEC. Ha? Nakita po natin siya ka. Okay. So hindi namin mahanap itong Challenger na to. Yes, Senator Bato. Well, I think Attorney Perdino Santiago, you're with SEC, Attorney? Yes, Senator. Baka pwedeng i-text mo na lang ngayon doon. Anyway, computerized naman lahat yan, di ba? Pwedeng mapadala mo ngayon dito habang hindi pa tayo nag-adjourn. We're already coordinating with the office. Thank you, Attorney. Thank you. Salamat, Madam Chair. Maraming salamat. Pero hindi naman to may-ari eh. Ang sabi, arranged lang. Sino nga ba yung sabi na walang kinalaman ng Pilipinas dito? Ilang beses tinatanggi ng ating mga opisyal. Sana narito sila para ipaliwanag. Subalit
nag-press release po ang liwaliwanag nung DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, May 8 ang kanyang mga press release, at sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI, yung ating People's Initiative, sa kaguluhan ng Davao at Maisog rallies, ay biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Ito ay unang-una for the potential arrest of President Duterte, ikalawa ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. At sabi rito, aware naman tayo na yung policy ay hindi papasukin ng ICC. Pero posible naman mag-iba. So, yun ang nakakaabala dito. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila, daan-libo pa ang pumapasok na waring di natin nalalaman. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC, mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken. Dumating noong October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya noong ICC. Maliwanag po yan. At maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Ikalawa, andito din yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo. Ang pangalan, William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Mahabang pagpaplano to. Nakita din natin na may dumating din na isa pang protection expert at iba pang mga dumating na si Amir John Kasam. Dumating October 20. At yung investigador, dumating din sa October 24. Siya yung huli. Ang huling ICC na nasa record ko, October 24, Glenn Roderick Thomas Cala. Siya naman yung investigador at hindi ko alam kung kumpleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila at may binabanggit din sa kanilang mga usapin na bagong team ng 3 parating daw ng 19 October. Hindi ko na nakuha yung pangalan pero maliwanag na merong mga dumating na ICC at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado. Klaro po yun at itinira, hindi natin sa sigurado ang binabanggit at sinulat nila sa kanilang immigration papers, Midas Hotel, Raffles Hotel, Diamond Hotel. Humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. So maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at talagang nagpakita ng partisipasyon. Matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa, kaya nagtataka po tayo kung bakit tinatanggi ng ating mga opisyal na may ganito. I also received information na yung ICC personnel pala may agenda, may mga impormasyon galing sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo. Meron din silang mga hinihingi ng mga blotter, mga seized evidence, radio transmissions sa Police Station 6 sa Batasan Hills, QC. Alalahanin natin na meron tayong bank privacy. Kaya nakakapagtaka bakit yung bank account records na kami mismo dito sa Senado hindi makuha-kuha naibigay sa ICC. Pati na rin yung mga tactical operations ng pulis, pati na rin yung records ng East Avenue Medical Center sa lahat ng dead on arrival between July 2016 to 31, 2017
lahat ng detalye ng postmortem autopsy at mga inspeksyon. Sana ipapatanong ko to sa ating kapulisan. Sabi nga ni Senator Cayetano, hindi naman yan sakop ng executive privilege pagkat hindi naman cabinet rank. Pero wala sila rito. Bakit nila ipagkakaila ito samantalang fully recorded naman ito? Ang liwaliwanag naman ito. Wag na tayo magbulahan. Tapos, itong agenda na sinasabing hiningi, siya rin ang lumitaw sa application for warrant ng ICC prosecutor. Sa madaling sabi, ang kaso sa ICC base sa ebidensyang binigay ng pamahalaan ng Pilipinas. I am asking these questions, I cannot help but wonder, while the administration has been claiming it did not help the ICC, why the prosecutor in his application for the warrant of arrest for PRRD cited the following documents as part of the evidence. Ito na nga, yung paulit-ulit nilang pinagmamalaki, dokumento ng PNP at ibang department, ang drug watch list maintained by the law enforcement, financial and bank records, forensic evidence na nanggaling sa PNP. Mahirap kunin itong mga katibayan na ito. Kahit mataas na opisyal, katulad ng senador, naghahagilap kami ng ganito, wala kami makuha. Paano nakuha ng ICC prosecutor kung sa mga salita at deklarasyon ng ating administrasyon ang sinabi, it will not lift a finger to help the ICC. Bakit? Verbatim, lahat ng hiningi nila, nakarecord sa agenda, yan din ang lumitaw na katibayan para sa warrant of arrest. Even if you were to assume that there were members of the PNP who helped the ICC prosecutor in an unofficial capacity, why were these not detected by our intelligence officers? I find it very hard to believe. Malaki po ang budget sa intelligence. Tignan po natin. Ang NSC, sana nandito si Secretary Anyo. Limpak-limpak na salapi ang ginagastos ng Pilipinas sa OP, NSC, DND, AFP. Ang Philippine Army may hiwalay, Air Force may hiwalay, Navy General Headquarters. Lahat ito hindi nila nalaman. Parang naman mahirap intindihin. And Justice Secretary Remulla claimed that ICC has jurisdiction over individuals and crimes despite the withdrawal of the Philippines from the Rome Statute because international humanitarian law is already customary law. Of course, we are all aware that this is not applicable, being solely limited to war crimes. In the meantime, PNP General claimed that in expediting President Duterte's turnover to the ICC was trying to comply with the time period set forth in Article 125 of the Revised Penal Code, which applies only to warrantless arrest. A 24 Horas report revealed that Philippine authorities had planned Duterte's arrest since January under Oplan Tugis by the PNP CIDG, and that Duterte sought asylum in China, but this was later denied by all parties. On the same day, DILG Secretary Remulla denied involvement in the arrest, stating he was unaware of any core group behind it and only learned of the Interpol red notice on the day of Duterte's detention. So, as far as the investigation goes, this is the timeline, and we're happy to share it with you. In the meantime, I'd like to read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. Number one, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender.
Under Article 92 of the Rome Statute, a provisional arrest is followed by a request for surrender. There is also no indication that the ICC even requested for the surrender of former President after his provisional arrest. There is likewise no indication that the ICC requested extradition after the arrest. Finally, the argument of Secretary of Justice Remulla is deeply flawed, inasmuch as international humanitarian law, customary law, cannot apply. He is accused of crimes against humanity, not war crimes. IHL refers to war crimes. Procedural administrative matters such as court processes do not become part of customary international law. IHL is international customary law, but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. The second finding, the Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparations prior to March 11. The PNP mobilized units on March 10. The National Security Advisor Anyo was already tracking the former president's camp before the arrest. Even before the ICC prosecutor applied for a warrant of arrest, there was already statements by key executive officials that the administration will cooperate if the ICC courses the request through Interpol to arrest the former president. Finally, the claim of the Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla that the supposed group effort was only based on rumor is incredible. This attempt to cover up what was already aired on media and what had already come to pass was an indication of a comprehensive plan to arrest the former president already being in place even before the date indicated in the ICC warrant of March 11. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Meanwhile, General Torre invoked 125 article of the revised penal code only applying to warrantless arrest. The constitutional safeguards for the right to liberty of abode were also disregarded. No court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will. Former President Duterte was deprived of the right to be visited or to have conferences with immediate family members under Section 2F of Republic Act 7438. General Torre admitted he did not allow Vice President Sara Z. Duterte to visit former president in Villamor Air Base, contrary to RA 7438. Former President Duterte was further denied the right to